Bakit ka ba talaga nandito? Mataman kong tinitigan ang mukha niya habang nakaupo siya at nakangiti sa akin. Dahil sa motsatsang si Isa. I want to see her. Ellie, ma? Para pahirapan siya. Are you sure that's your reason? O baka naman dahil nalulugi na ang hasyenda, kaya ka nandito? Natigilan siya bigla sa mga sinabi ko. Alam ko ang totoo, makahit nandito ako sa Manila, alam ko ang nangyayari sa hasyenda. Dahil sa pagsusugal mo, nalulugi na ang negosyong iniwan pa ni Lolo. Hindi ko kasalanan iyon. Inutakan ako ni Derea Brown. Dinaya nila ako. Isisisi mo na naman sa ibang tao ang pagkakamali mo. You're not welcome here, mabibigyan kita ng ilang araw para umalis. No. How dare you say that to your own mother? Ina mo pa rin ako. Ako ang nagbigay buhay sa iyo. Hindi ko na siya pinansin pa. Lumabas ako ng silid niya at pumasok sa sarili naming kwarto ni Gwen. Kanina pa kita hinihintay. Ngumiti si Gwen nang makapasok siya ng silid namin. Really? And well is that? Akala ko ba mas gusto mo na si Isa? May kailangan akong sabihin. Good. May sasabihin din ako. Nagsalubong ang mga kilay ko nang magsimula siyang maghubad sa harap ko. What are you doing, Gwen? Nagtaas siya ng noo at nang aakit ng umiti. Gusto ko nang mabuntis. What? Buntisin mo ako. Nailing ako sa narinig. Gwen, don't do this. Kapag hindi mo ako binuntis, sasabihin ko kay mama ang sikreto mo. You already told her about Isa. Dinala mo. Pa siya sa pamamahay ko. It's not about her, kundi ang sikretong matagal mo nang itinatago kaya madali lang sa iyong talikuran siya na sarili mong ina. Bigla akong natahimik sa sinabi niya. Mabilis akong tumayo at mahigpit siyang hinila sa braso. Nagbabanta ko siyang tinitigan. Makahulugan naman niya akong minisyan nang makita ang reaksyon ko. Make love to me, Uno. Tuluyan niyang hinubad ang saplot niya sa katawan. Make love to me, Uno. Natigilan ako nang marinig ang sinabi ni Gwen. Nasa loob sila ng kwarto nila at hinihintay kong matapos sila sa pag-usap pero hindi ko inaasahan ang maririnig ko. Inakala kong tatanggi si Uno. Nalalabas ito ng silid nila at pupunta sa akin. Pero nagsimulang pumatak ang mga luha ko nang marinig ang sunod-sunod na ungol sa loob. Mga ungol nilang dalawa ni Gwen. Makaraan ang halos kalahating oras. Lumabas si Uno mula sa kwarto nila. Naabutan niya akong nakaupo sa sahig habang patuloy ako sa tahimik na pag-iyak. Walang salitang kinuha niya ang kamay ko at hinila ako papunta sa kwarto ko. Uno. Bigla niya akong siniil sa mga labi. Sinubukan niya akong hubaran ng damit pero mabilis ko siyang itinulak. Aayaw kong maging kabit. Natigilan siya sa sinabi ko. Mababakas ang awa sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Nag-iwas ako ng mukha. Ngayon kapag nakikita ko siya, naaalala ko lang ang mga narinig ko kanina. Ang sinabi ni Gwen at ang mga ungol nilang dalawa. Mahal mo pa rin ba ako? Uno. Answer me. Pumikit ako ng mariin at tumango. 11. Umiti siya sa narinig. Nilapitan niya ako at marahan na hinawakan ako sa kamay. Nandito na ang cucumber juice. Nilapag ko sa harap ang isang baso ng juice bago bumaling kay Uno. Address us properly, muchacha, pagalit na saad ni Senyora Celestia. Oo po, Senyora. Napasinghap ako nang maramdaman ko ang kamay ni Uno. Hinilan niya ako papunta sa tabi niya. Magpahinga ka na. Kanina ka pa nagtatrabaho. Marahan niyang hinahagod ang likod ko at banayad na nakangiti sa akin. Pinanlamigan ako ng katawan habang nakatingin kina Senyora Celestia at Gwen. Halos lamunin ako ng buo ni Senyora habang walang pakialam naman si Gwen. Mabilis akong pumunta ng kusina. Hindi ko alam na nakasunod pala sa likuran ko si Uno. Bakit mo iyon ginawa kanina? Hinapit niya ako sa baywang at sinimulang halik-halikan sa leg. You're mine. Let me do what I want. Pero, Uno. Seriously, Hijo. Sa harap pa ng asawa mo. Mabilis akong kumala sa yakap ni Uno nang pumasok sa kitchen si Senyora Celestia. Uno smiled at his mother. Iyong waiting pilit. Nakukuha niyo ang gusto niyo. Hayaan niyo ako sa gusto kong gawin kung ayaw niyo ng gulo.
Hindi nakapagsalita si Senyora Celestia sa narinig. Bakit niya ba ito ginagawa? Mas lalo lang umiinit ang dugo ng dalawa sa akin nang dahil sa ikinikilos niya. Sumama ka sa akin, biglang pumasok si Gwen sa kusina at sinabi iyon. What? Mas gusto mo bang maiwan dito sa mansion? Sinulyapan ni Gwen si Senyora Celestia, kaya nakuha ko agad ang ibig niyang sabihin. Tumingin ako kay Uno at tumango. Salubong ang mga kilay niya habang nakatingin kay Gwen, pero sa huli ay pinayagan niya akong sumama. Katulad ng inaasahan ko, panay bili na naman si Gwen ng maraming damit at ako ang tagabitbit. Sa totoo lang, mas okay na ito kaysa ang maiwan sa mansion kasama si Senyora Celestia. Pagkatapos niyang mamili, pumunta kami sa isang restaurant. Nagulat ako nang malaman na hindi niya kasamang kumain ang mga kaibigan niya ngayon, pero mas ikinagulat ko nang paupuin niya ako sa tapat niya. Pumapayag na ako. Ha! She took the wine glass and started drinking. Uno's you hard-headed. Kapag may gusto siya, hindi siya tumitigil hanggat hindi niya nakukuha. Hindi kita maintindihan, isa. What I'm trying to say, ibibigay ko na sa iyo si Alas, pero ang kapalit noon, mawawala ka sa buhay namin. Natigilan ako bigla. Ito na ang gusto kong mangyari, ang mabawi ang anak ko. Pero paano si Uno? Biglang napatayo si Uno nang makita niya akong pumasok sa office niya. Isa. Mabilis ko siyang nilapitan. Nakangiti na agad siya sa akin bago pa ako makalapit. Dito ako unang pumunta matapos namin mag-usap ni Gwen. Hinawakan ko si Uno sa magkabilang pisngi at hinalikan sa mga labi. Nakapagdesisyon na akong pumayag sa gusto ni Gwen. Mahal ko si Uno, pero mas mahal ko ang mga anak ko. Isa pa, kasal na sila. Wala na akong karapatan sa kanya. Matapos kong halikan si Uno, pinaupo niya ako sa ibabaw ng desk niya at doon mismo may nangyari sa amin. Give me more time, isa. Anong ibig mong sabihin? Nasa ibabaw niya ako habang nakahiga siya sa kanyang leather sofa. Hubot-hubad kami at wala man lang takip ang mga katawan namin. Hihiwalayan ko si Gwen. Nag-angat ako ng paningin sa kanya. Uno, hindi mo pwedeng gawin iyon. At bakit? You married her. Choice mong pakasalan siya. At choice ko rin na iwan siya ngayon. Bakit madali lang sa iyong gawin iyan? Bakit hindi mo magawang maging responsable sa mga bagay na pinili mong gawin? Inis akong bumangon at isa-isang pinulot ang mga damit ko. Naiinis ako dahil naaalala ko ang mga nangyari noon. Kung naging responsable lang sana siya, hindi maghihirap ang mga anak namin. Mas gusto mong magsama kami ni Gwen habang buhay? Natigilan ako sa narinig. Ayaw mo bang mabuo tayo? Mariin akong pumikit. Nilunok ko ang lahat ng sakit na nasa puso ko. Hindi na pwede. Bakit? Dahil may iba ka ng lalaki. Wala. Wala akong iba. Ikaw lang. Tumayo siya at lumapit sa akin. Bakit nga? Mahal ka ni Gwen. At hindi ko makakayang mang-agaw matapos na nagawa kong pang-iiwan noon sa kanya. I left him, and Gwen was there to take care of him. Anong klaseng babae ako kung aagawin ko siya ng tuluyan mula kay Gwen? You don't know her, isa. Uno, please. Pinaharap niya ako sa kanya. Maghihiwalay kami at magsasama tayo. Please, isa, wag mo na akong saktan uli. Dumaan ang halos 3 araw na walang nagbabago, pinapahirapan pa rin ako ni Senyora Celestia. Although hindi na gaano ganoon kasama sa akin si Gwen dahil siguro sa usapan namin. Kailangan kong mag-shopping. Samahan mo ako. Some other time, Gwen. I need this muchacha here to clean Isvai's shoes. May party akong a-attend-an. Napatingin ako kay Gwen dahil sa sinabi ni Senyora Celestia. Gwen smiled at her but can tell that she's faking it. I'm sorry, Mama. I need her to come with me. Malapit nang matapos ang shooting namin. May mga events akong kailangan daluhan sa labas ng bansa. Hindi na niya hinintay na makasagot si Senyora Celestia. Tinalikuran niya agad ito at umakyat sa hagdan. Mabilis ko namang iniwan ang pagmamasahe kay Senyora saka nagmamadaling umakyat sa kwarto ko pagdating namin sa mall, namili kami ng maraming gamit. Puro kaartehan ni Gwen. As usual, ako pa rin ang tagabitbit niya. Stay here.
Tumingin ako sa paligid matapos iyon sabihin ni Gwen. Saan ka pupunta? May dapat akong puntahang importante at hindi mo na kailangan malaman. Inirapan niya ako bago siya umalis. Sandali. Gaano ka katagal? Inis siyang lumingon. Basta't huwag kang aalis dyan. Kahit abutin pa ako ng gabi, dyan ka lang. Hindi ako mapakali nang tuluyang umalis si Gwen. Masama ang kutob ko. Hindi na rin ako nakatiis at mabilis na tumakbo para sundan siya. Bakit niya ako iiwan doon kung wala siyang kaduda-dudang gagawin? Kung wala siyang ginagawang ayaw niyang malaman ko. Sinundan ko siya hanggang sa makalabas siya ng mall. Nananakit na ang mga braso ko sa bigat ng mga shopping bags niya, pero hindi ako tumigil sa pagsunod. Natigilan lang ako nang makita siyang pumasok sa isang hotel. Ano naman ang gagawin ni Gwen sa hotel? Papasok na sana ako para sundan siya, pero isang pamilyar na mukha ang nakita ko. Si Dos ba iyon? Sinundan ko si Dos ng tingin. Natigilan ako nang pumasok din siya sa hotel at lumapit kay Gwen. Pero mas ikinagulat ko ang sunod na nangyari. He kissed her. Hindi ako makapaniwala sa nakikita. Bakit naghahalikan sina Gwen at Dos? Anong ibig sabihin nito? Lalo akong natulala nang makitang nag-check-in sila sa hotel. Ang malanding ito. Niloloko niya si Uno. Akala ko pa naman mahal na mahal niya si Uno. But she was cheating on him. Bumalik ako sa mall kung saan ako iniwan ni Gwen. Matagal akong nakatitig sa kawalan habang iniisip ang dapat gawin. Alam kong wala akong karapatang magsalita, lalo pat ako ang ibang babae ni Uno, pero hindi ko rin mapapayagan na gawin ito ni Gwen. At si Dos? Alam niyang kasal sina Uno at Gwen. Bakit siya nakipagrelasyon kay Gwen? Sino ba talaga siya? Bakit niya ito ginagawa? Tumigil ang sasakyan ni Gwen sa harap ng mismong gate ng mansion. Pareho kaming walang imik. Hindi rin ako bumaba agad dahil gusto ko siyang makausap muna. We're planning to build a family. Nakuha niya ang atensyon ko sa sinabi niya. We? Sino pa ba? Kami ni Uno. Gusto na namin magkaanak. Nahulog ako sa nakabibinging. Katahimikan matapos ng mga narinig. Kaya ba may nangyari sa kanila noong isang gabi dahil gusto na niyang magka-baby sila? We can't start a family if you're still here. 11. Now I get it kaya niya biglang gustong ibigay sa akin si Alas para mawala na kami sa buhay ni Uno. Ito ang plano niya. Kaya rin siguro hinahayaan niya si Uno na maging vulgar pagdating sa akin dahil binabalak na niya akong paalisin. Ibibigay ko sa iyo ang address ni Alas. Kunin mo siya at umalis na kayo. May iniaabot siya sa aking papel. Wala sa sariling tinanggap ko iyon. Nakita ko ang address ng villa na pinuntahan namin noon ni Uno kung nasaan ang anak ko. Naiintindihan mo ba ako? Tumingin ako sa unahan at matagal na nag-isip. Damn it. Are you deaf? Sagutin mo ang tanong ko. Ayoko. What did you just say? May usapan tayo. Bumaling ako sa kanya. Bakit pumasok ka sa hotel kasama si Dos? Natigilan siya at tila nagulat. You followed me. Niloloko mo si Uno. That's not true. Hindi siya makatingin sa akin. Huwag kang magsasalita kung ayaw mong masaktan. Hindi ko naiiwan si Uno. Hindi ko siya maiiwan sa babaeng katulad mo. Tiningnan niya ako gamit ang matatalim na mga mata. Don't tearsay me, isa. Pagsisisihan mo. Nang hindi ko binawi ang mga sinabi ko ay tinawanan niya ako nang iinsulto. Di lumabas din ang totoo. Ang totoo. Mas mahalaga sa iyo ang lalaki kaysa sa anak mo. Mabilis akong umiling. Hindi iyan totoo. Nagpapanggap ka pang si Alas ang dahilan kung bakit ka bumalik? While the truth is, si Uno talaga ang pakay mo. Hindi iyan sabi totoo. Pwes, kunin mo na ang anak mo at iwan. Ang asawa ko. Ama siya ng anak ko. Hindi ako papayag. Nalokohin mo lang siya. Natigilan ako nang makita siyang binuksan ang compartment ng sasakyan at may inilabas doon. Nanlaki ang mga mata ko sa bagay na. Nilabas niya. Gwen, bitiwan mo iyan. Itinutok niya sa akin ang baril. Labas? Sinunod ko ang utos niya at lumabas ng kotse.
Lumabas din siya pero patuloy na itinutok sa akin ang baril. Umalis ka na. Iwan mo na kami ni Uno. Umalis ka na. Napatingin ako sa mansion kung nasaan si Uno. No, ayaw ko na siyang iwan ulit. Ayaw ko na siyang saktan na naman. Aalis ka ba o papatayin kita? Kinasa ni Gwen ang hawak niyang baril. Ilang ulit akong napaatras. Muli kong sinulyapan ang mansion bago naluluhang tumakbo palayo roon. Dumagundong ang malakas na kulog sa katahimikan ng gabi. Patuloy lang ako sa pagtakbo habang walang ibang iniisip kundi ang mga anak ko at si Uno. Sigurado akong mag-imbento ng istorya si Gwen tungkol sa akin. At magagalit na naman si Uno. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan kong magpaliwanag bago pa malason ulit ang isip niya tungkol sa akin. Sa sobrang lalim ng iniisip ko, hindi ko na napansin ang daang tinatahak ko. Bumalik lang ako sa realidad nang biglang may lumabas na kotse mula sa kung saan. Sa bilis ng takbo nito ay huli na para umiwas ako. Hisha! Gumising ka. Unti-unti akong nagkamalay dahil sa mahihinang pagtapik ng kamay sa pisngi ko. Napabalikwas ako ng bangon nang makita ang mukha ng isang matanda. Sino ka? Nasaan ako? Iginala ko ang paningin ko sa paligid. Nasa isang hindi pamilyar na kwarto ako. Paano ako napunta rito? Ngumiti ang matandang babae. Huminahon ka, Hija. Kinuha nito ang tasa sa ibabaw ng tabi ng kama at inabot sa akin. Table sa. Ano iyan? Saa ito? Makakatulong para bumuti ang lagay mo. Inumin mo. Ilang sandali akong nag-alangan bago tinanggap ang inaabot nitong tiya. Matapos kong inumin ang tsaa, gumaan nga ang pakiramdam ko. Parang may mabigat na bagay ang natanggal mula sa pagkakadagan sa akin. Hindi sinasadyang mabunggo ka ng driver namin kagabi, Hija, kaya dinala ka namin dito. May masakit ba sa iyo? Umiling ako sa kanya. Wala naman pong masakit sa akin. Mabuti naman. Nakahinga siya ng maluwag. Halika sa labas. Nakahanda na ang pagkain. Sumunod ako sa matanda kahit na nalilito pa rin ako sa nangyayari. Nang makalabas ay natigilan ako nang makita ang paligid. Nasa mansion ako na mas malaki pa siguro kaysa sa mansion ni Uno. Yari ito sa bato at may kalumaan ang style na parang palasyo. Pagdating naman namin sa dining, halos umawang ang mga labi ko nang makita ang mahabang table. May occasion po ba kayo? Ang dami ng pagkain. Parang may birthday. Wala, Hija. Para sa iyo ang lahat ng ito. Itinuro ko ang sarili ko. Para sa akin po. Hija. Halika na. Pinaghilan niya ako ng upuan. Nahihiya akong kumain pero dahil sa gutom, hindi na ako tumanggi at agad na naupo. Ako nga pala si Manang Trinidad, ang katiwala sa bahay na ito. Magsabi ka lang sa akin kung ano ang kailangan mo. Tumango lang ako sa kanya bago sinimulan ang pagkain. Halos lahat ng klase ng masarap. Ulam nandito na at lahat ay. Pagkatapos kong kumain, binigyan naman nila ako ng dessert at juice. Alagang-alaga ako ni Manang Trinidad, lahat ay ibinibigay nito sa akin. Dinala ako sa garden ni Manang Trinidad pagkatapos kumain. Dito na rin kami nag-usap. Manang, sino po ang amo rito? Gusto ko sanang magpasalamat sa kanya bago umalis. Tumigil siya sa paglalakad at nakangiting tumingin sa akin. Hindi ka pwedeng umalis. Ano pong ibig mong sabihin? Hindi ako pwedeng umalis? Marahan siyang tumango. Hanggat hindi pa tuluyang bumubuti ang lagay mo, mananatili ka muna rito. Pero maayos na po ang pakiramdam ko. Ipapatingin ka muna sa doktor, Hija. Sana maintindihan mo. Ayaw namin takbuhan ang responsibilidad namin sa iyo. Nagbuga ako ng hangin sa mga narinig. Pumayag na lang ako dahil kumikirot din ng bahagya ang balakang ko dahil sa pagkakabangga sa akin. Ilang araw akong nanatili sa malaking mansion matapos akong matingnan ng doktor nila. Ang sabi nito, kailangan ko raw ng 1 linggong pahinga. Sa loob ng ilang araw na pananatili ko rito, ibinigay sa akin ni Manang Trinidad ang lahat ng kailangan ko. Kahit hindi ko hingin, kusa niyang ibinibigay sa akin. Pero kailangan ko nang umalis. Sayang ang mga araw na ginugugol ko rito. Sa halip na kunin ko ang anak ko at kausapin si Uno, nandito ako at parang nagbabakasyon. Manang Trinidad,
Pumasok ako sa kusina. Lahat ng katulong doon, binati ako na para akong amo nila. Umiti na lang ako. Ito pala ang pakiramdam ng may mga katulong. Para kang reyna na pagsisilbihan nila. Sino kaya ang may-ari ng mansyon na ito? Napakayaman siguro. Napansin ko kasing maraming antike na bagay na nakadisplay sa paligid. Siguradong mamahalin silang lahat base sa hitsura nila. Manang, kanina pa kita hinahanap. Natagpuan ko siya sa garden. Kahit ang hardin nila ang laki. May sarili pa silang pond na puno ng mga koi na isda. O, Hija, may kailangan ka ba? Nagugutom ka? Gusto mong ipaghanda kita ng makakain? Busog pa po ako, Manang. Salamat ho. Halika, tingnan mo ang mga isda. Ang gaganda, di ba? Nakangiti akong tumango. Manang Trinidad, nagpapasalamat po ako sa lahat ng nagawa niyo para sa akin, pero kailangan ko na po talagang umalis. Natigilan siya sa pagpapakain ng mga koi at napatingin sa akin. Nakangiti siya pero halatang hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Pero Hija, hindi ka pa pwedeng umalis. Ang sabi ng doktor, kailangan mo pang magpahinga. 5 araw na po akong nagpapahinga rito. Malakas na ako, Manang. Kaya ko nang umalis. Naglaho ang ngiti sa kanyang mukha. Hindi pwede. Doon na ako natigilan. Bakit ba parang ayaw niya akong paalisin? Bakit parang gusto niya akong ikulong dito? Manang Trinidad, kailangan ko na talagang umalis. Hindi ka makakaalis sa pamamahay na ito. 1 araw na akong nagkukulong sa kwarto nag-iisip kung paano makakalaya rito. Nang ipagpilitan ko kay Manang na aalis ako, nagpatawag ito ng mga katulong. Sinamahan nila ako pabalik sa kwarto at binantayan. Ganito na ba ang bagong modus ngayon? Magiging mabait sa iyo at pakakainin ka muna, pero hindi ka na palalayain. Nakaramdam ako ng takot. Ano kayang gagawin nila sa akin? Ibebenta ba nila ako sa black market? Kukunin ang mga laman, loob ko. Naupo ako sa dulo ng kama at mariin na pumikit. Hindi pa ako pwedeng mamatay. Paano na ang mga anak ko? Si Alas? Lalo na ang sakitin kong anak na si Hart. Hisha. Natigilan ako sa pag-iisip nang pumasok sa loob ng kwarto si Manang Trinidad. Tumayo agad ako at tiningnan siya ng masama. Ang gaan ng loob ko sa kanya, iyon pala, ganito ang gagawin niya sa akin. Dinalhan kita ng makakain. Mango graham cake at pineapple juice. Anong kapalit ng lahat ng pagkain na iyan? Ang kalayaan ko. Ngumiti lang siya sa sinabi ko. Lalo akong nainis. Wala kayong mahihita sa akin. Hindi ako mayaman. At hindi healthy ang mga laman loob ko. Sakitin ako. Mahina siyang natawa dahil sa mga sinabi ko. Nilapitan niya ako at hinawakan sa kamay sa kahinila para paupuin sa kama. Pagpasensyahan mo na kung sa tingin mo, ikinukulong kita. Alam mo kasi, Hija, gusto kang makilala ng amo ko. Then let me meet them. Hindi niyo naman ako kailangan ikulong. May mahalaga akong dapat gawin. Tumango siya sa akin. Pasensya ka na, pero hindi ka maaaring umalis hanggat hindi bumabalik si Iris Brown. Sana maintindihan mo, nasa business trip pa kasi siya ngayon. Nasa labas siya ng bansa. Nagsalubong ang mga kilay ko sa pangalang binanggit niya. Iris Brown? Ang aking amo. Wala akong nagawa kundi hintayin ang sinasabi niyang amo niya. Kahit anong pagpipilit ko naman ay hindi niya ako hinahayaan na makalapit man lang sa gate. Laking pasalamat ko lang nang dumating si Iris Brown makalipas ang 2 araw. Kapag nakilala ko na ba ang amo mo, pwede na akong umalis? Nilingon ako ni Manang Trinidad. Nasa labas kami ng mansion at hinihintay na makapasok ang limuusin sa gate kung saan lulan ang amo nito. Hindi ako sinagot ni Manang pero nginisyan niya ako. What does that mean? Ba o hindi? Lumapit si Manang Trinidad sa backseat ng limusin at pinagbuksan si Iris Brown. Lumabas ang isang babaeng sopistikada. Nakasuot ito ng pang-office na outfit pero sa isang tingin lang, malalaman agad na mamahalin ang damit at mga gamit nitong suot sa katawan. Sabi na nga ba, sobrang yaman ng Iris Brown na ito, nasabi ko na lang sa sarili ko. May binulong si Manang Trinidad kay Iris Brown, at mukhang alam ko na kung ano iyon nang makitang tumingin sa akin ang amo niya.
Hindi ko gaanong mamukhaan ito dahil sa malaking shades na suot niya. Natatakpan kasi noon ang halos kalahati ng kanyang mukha. Pero napansin kong matagal siyang natigilan habang nakatingin sa akin. Hisa, ipinakikilala ko sa iyo si Elreth Brown, ang may-ari ng mansyon na ito. Dahan-dahang lumapit sa akin si Elreth Brown. Nang nakatayo na siya sa mismong harap ko, ay tinanggal na niya ang suot niyang shades. Natigilan ako nang makita ang dalawang pares ng pamilyar na mga mata. Isabella? Umawang ang mga labi ko nang makilala ito. Inay. Inay. Ikaw si Elreth Brown? Nagsimulang mangilid ang luha sa gilid ng mga mata niya. Sinubukan niya akong hawakan pero mabilis akong umatras. Hindi. Paano? Anak, magpapaliwanag ako. Ayoko. Huwag kang magsasalita. Wala sa sariling umatras ako mula sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Ang mayamang babae na may-ari ng mansyon na ito ay siya. Maraming ulit akong umiling. Nang makita kong nakabukas ang gate ng mansyon, walang pag-aalinlangan akong tumakbo papunta doon para makaalis. Narinig ko pa ang pagtawag sa akin ni Manang Trinidad pero hindi ako nag-abalang lumingon. Kailangan kong makalayo. Kailangan kong makaalis sa lugar na ito. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Hindi talaga ako naniniwala. Patay na siya. Patay na si inay. Wala akong kapera-pera kaya tumakbo na lang ako papunta sa kumpanya ni Uno. Inabot ako ng ilang oras, kaso pagdating ko roon, dismayado akong malaman na wala siya. Nasaan si Uno, Odette? Kailangan ko siyang makausap. Hindi ko alam, ma'am. Ilang araw nang hindi pumapasok si Sir. Kung pumasok man siya, sandali lang. Umaalis din agad. Mariin akong pumikit sa mga narinig. Pabagsak akong naupo sa upuan sa labas ng office niya dahil sa matinding pagod. Tagaktak na ang pawis sa noo ko at hinihingal pa ako. Pinatawagan ko kay Odette si Uno, hindi naman siya sumasagot. Nagpadala na lang ito ng text na nagsasabing nandito ako sa office at naghihintay sa kanya. Nasaan kayo na, Uno? I need to talk to. Mahigit 2 oras din akong naghintay sa office. Pero hindi siya dumating. Nagpaalam na lang ako kay Odette na pupunta na lang sa mansion. Laking pasalamat ko naman dahil nakaintindi sa akin si Odette. Binigyan niya ako ng perang magagamit ko na pamasahe. Pagdating ko sa mansion, takot na takot akong pumasok dahil baka sina Senyora Celestia at Gwen ang madatnan ko. Wala na akong energy para makipagtalo sa kanila. Nanatili ako sa labas at nagbabaka sakaling matsyempuhan ko si Uno. Hindi naman ako binigo ng Diyos. Uno. Nagliwanag ang buong mukha ko nang makitang palabas na ng gate si Uno. Nang mapansin niya ako, bigla siyang natigilan. Isa. Dali-dali siyang lumabas ng malaking gate, subalit bago pa niya ako malapitan, isang van ang tumigil sa harap ko at sa pilitan akong isinakay sa loob ng mga lalaki. Bitiwan niyo ako. Sino ba kayo? Malakas kong pinagsusuntok ang lalaki sa tabi ko. Hindi ito nagsalita, ni hindi niya ako pinigilan sa pananakit sa kanya. Nakapagtataka. Nadukot na rin ako noon ng mga tao ni Uno, at kadalasan, nilalagyan nila ng piring ang mata ko at nagbabanta rin sila. Pero ang mga ito, ni hindi nila ako magawang hawakan habang nasa bayahe. Parang takot na takot pa nga sila kapag nagagalit at sumisigaw ako. Ibaba niyo ako. Sino ba kayo, ha? Sinong nag-utos sa inyo na gawin ito? Senyorita, huminahon kayo. Malapit na po tayo. Natigilan ako bigla sa tinawag sa akin ng lalaki. Anong ibig nitong sabihin, senyorita? Nang makita kung saan bahay pumasok ang van, saka lang ako naliwanagan sa nangyayari. Tumigil ang sasakyan sa harap ng mismong mansyon ni Elreth Brown. Galit akong bumaba at pumasok sa loob. Bakit niyo ito ginagawa? Ano bang gusto niyo sa akin? Anak, nasaktan ka ba? Mabilis na lumapit sa akin si Elreth Brown nang makababa ito ng malaking hagdan. Hindi mo ako anak. Matagal nang patay ang nanay ko. Natigilan siya bigla sa mga narinig. Mabilis na nabasa ang gilid ng mga mata niya. Hayaan mo akong magpaliwanag, anak. 11. Don't call me that. Hindi mo ako anak. Huminahon kayo.
Hiza, umakyat ka muna sa kwarto mo para makapagpahinga. Namumutla ka na. Nilingon ko si Manang Trinidad at masamang tiningnan. Kung kausapin niya ako ay parang hindi ako dinukot ng mga utusan nila. Nilapitan ako ng dalawang maid at sinamahan na umakyat sa itaas. Sumama na ako nang makaramdam ng panlalabo ng mga mata. Dinalhan nila ako ng gamot at may inom para bumuti ang pakiramdam ko. Anak, buksan mo ito. Mag-usap tayo. Mabilis akong bumangon mula sa pagkakahiga nang marinig ang boses na iyon. Mariin kong tinakpan ang magkabila kong tainga upang hindi marinig ang mga sasabihin niya. Sa loob ng isang araw, wala akong ibang ginawa kundi magkulong sa kwarto na ito. Ayaw ko siyang makausap. Ayaw kong marinig ang mga sasabihin niya. Anak, hindi ka pwedeng magkulong na lang dyan. Hindi ko pa rin pinansin ang mga sinabi niya. Binagsak ko ang sarili ko sa kama at nanatiling nakatakip ang mga kamay sa tainga. Manang Trinidad ang susi. Napabalikwas uli ako ng bangon sa narinig. Ilang minuto lang, bumukas na ang pintuan at pumasok siya. Isa, anak. Matagal nang patay ang mga magulang ko. Hindi ako ang anak na hinahanap mo. Marahan siyang lumapit sa akin habang nangingilid ang luha sa pisngi niya. Isa, naiintindihan kong galit ka sa akin. Hayaan mong magpapaliwanag ako. Ano pa bang ipapaliwanag mo? Iniwan mo ako. Sumama ka sa ibang lalaki. Nagpakasarap ka habang ako, minamaltrato ni Tialana. Anak, hindi ko alam. Paano mo nga malalaman kung wala ka? Umalis ka at pinabayaan ako, buong lakas ko siyang sinigawan. Inilabas ko ang lahat ng galit na matagal ko nang kinikimkim sa loob ko. Patawarin mo ako. Alam mo ba ang nangyari sa akin, ha? Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Naging katulong din ako sa mga kabalyaro para lang may maibigay na pera kay Tia. Nabuntis ako sa murang edad at ikinulong na parang baboy. Ninakaw sa akin ang isa kong anak at para mabuhay kami ng anak kong si Hart, kinailangan kong maging dancer sa bar. Naitakip niya ang kamay niya sa bibig. 11 anak, patawarin mo ako. Patawarin mo si nanay. Hindi kita mapapatawad. Lumabas ka. Ayaw kitang makita. Wala siyang nagawa nang magsimula akong magtapon ng mga gamit para lang umalis siya. Umiiyak siya nang iwan akong mag-isa sa kwarto. Iniwan niya ako kay Tialana noong mga panahong kailangan ko pa ng isang ina para mag-alaga sa akin. Nabalitaan ko na lang na sumama na siya sa ibang lalaki. Pagkatapos ngayon, babalik siya na parang walang nangyari. Matagal nang patay ang nanay ko. Matagal ko nang inilibing sa lupa ang aking mga magulang. Ano ang mga ito? Para sa inyo po, senyorita. Ipinabibigay ni Ref Brown. Ilang sandali akong nakatitig sa mga shopping bags na nasa sahig. Mga kilalang brands ang tatak ng mga ito. Para sa akin ang lahat ng ito. Opo, senyorita. Nang iwan akong mag-isa ng mga katulong, isa-isa kong binuksan ang mga bags. Puro dresses, shoes at gamit sa katawan ang mga ito. Kumuha ako ng isang perfume at inamoy. Ang bango. I bit na lower lip. Should I accept all of these? Galing ang mga ito sa kanya. Siguradong suhol ito para mapatawad ko siya. Matagal akong naupo sa gilid ng kama habang suot lang ang pink na bathrobe. Nag-iisip ako sa gagawin ko. Well, I don't have any choice naman. Wala akong damit na dala kaya wala akong masusuot. Pero hindi ko magawang kumuha na lang ng isang damit mula sa mga binigay ni Ref Brown at suotin. Feeling ko, kakainin ko ang lahat ng sinabi ko kapag tinanggap ko ang mga ito. Nakatulugan ko na lang tuloy ang pag-iisip. I woke up in the middle of the night. Naalimpungatan ako dahil sa isang nakakikilabot na sigaw na narinig ko. Marahan akong bumangon mula sa pagkakahiga. I'm still wearing the pink bathrobe. Tahimik kong pinakiramdaman ang paligid. Maliban sa mga insektong panggabi na naglilikha ng ingay, wala na akong ibang marinig sa paligid. Pero may narinig akong sigaw ng lalaki kanina lang. Imagination ko lang ba iyon? Umiling ako at muling nahiga. Baka nga imagination ko lang o baka panaginip ko. Pinilit kong muling makatulog at hindi naman ako nabigo. Kinaumagahan, suot ko na ang isang purple flower print summer dress na off-shoulder. I let my hair down and wear a light makeup.
Ginamit ko rin ang perfume na nagustuhan ko ang amoy kahapon. Anak! Lumapad ang ngiti sa mukha ni A.F. Brown nang makita akong papalapit sa kanya. Nasa garden siya at nagbabasa ng kung ano sa kanyang laptop. Kasama niya si Manang Trinidad na agad kaming iniwan upang makapag-usap. Mabutit lumabas ka na sa kwarto mo. Nag-aalala na kaming lahat. 11. Pinaghila niya ako ng upuan sa tabi niya, pero naupo ako sa silyang malayo sa kanya. Ayaw ko siyang makatabi. Buti na lang, nagkasya sa iyo ang mga damit na pinamili ko. Sa susunod, ikaw na ang pipili ng gusto mo, ha? Mags, shopping tayo. Hindi ko pinansin ang mga sinabi niya. Ngayon lang ako makikinig sa paliwanag mo. 11. Tumango siya sa akin nang may ngiti sa mukha. Malamlam ang mga mata niyang tiningnan ako. Sa loob ng ilang segundo, nakaramdam ako ng pangulila sa isang ina. Pero pilit kong pinaglabanan ang kagustuhan kong umiyak sa kandungan niya. Kapag narinig ko ang paliwanag niya, saka ako magdedesisyon sa gagawin. Masakit ang ginawa niya, but I want to give her the benefit of the doubt. Matagal siyang nawala ng imik at parabang nag-iisip. Hindi ko kinaya ang hirap ng buhay mula nang mawala sa atin ang iyong itay. Hindi ko alam kung paano ka bubuhayin. Noon, may kaya ang tiyalana mo, kaya naisip kong panandalian kang iwan sa kanya. Hindi ko napigilan ang maluha nang maalala ang araw kung kailan ako nagmakaawa, isama lang niya ako sa pupuntahan niya at huwag iwan. Hindi ko alam na iyon na pala ang huling beses na may matatawag akong ina. Namasukan akong katulong kay A.F. Brown. Nakuha ko ang tiwala at loob niya. Nang magtapat siya sa akin ang nararamdaman niya, nakakita ako ng pagkakataon na makaahon sa hirap, kaya pumayag akong maikasal sa kanya. Anak, sa maniwala ka't sa hindi, nagpapadala ako ng pera para sa iyo at sa pag-aaral mo. Kailana? Hindi ko alam na hindi pala nakakarating sa iyo ang lahat. Bigla akong natahimik sa huli niyang sinabi. Pero hindi pera ang kailangan ko kundi ikaw. Anak, may kalakip na sulat ang ng perang ipinadala ko. Ang pagmamahal at pangulila ko sa iyo, naroon lahat sa sulat, lahat. Sulat? Wala akong natatanggap na sulat. Isabella, I'm sorry. Hindi kita dapat iniwan kay Ilana. Hindi kita dapat pinagkatiwala sa kanya. Bigla akong tumayo at walang paalam na bumalik sa kwarto ko. Naninikip ang dibdib ko sa sobrang sama ng loob. Nagpapadala ng sulat si inay. Pero ni isa, wala akong natatanggap. Napakasinungaling ni Tiyalana. Inagaw niya sa akin ang pagkakataong makasama ko si inay dahil sa kasakiman niya sa pera. Bigla akong natigilan ng maalala si Hart. Naiwan siya kay Tiyalana. Kailangan kong balikan ang anak ko. Inay. Natigilan sa seryosong pag-uusap sina inay at Manang Trinidad nang marinig ang boses ko. Nasa dining sila at kasalukuyang nagkakape. Anak. Mabilis na tumayo si inay. Kukuha muna ako ng makakain. Baka nagugutom ka na, Hija. Mumiti si Manang Trinidad at nagtungo sa kusina. Agad naman akong nilapitan ni inay. Nang maiwan kaming dalawa. Kailangan ko ng tulong mo, lakas, loob kong sabi. Maraming ulit siyang tumango sa akin. Naiintindihan ko, anak. Gamitin mo ako para makapaghiganti ka. Bigla akong natahimik nang marinig ang mga sinabi ni inay. Maghiganti? Pagbabayaran ni Senyora Celestia ang mga ginawa niya sa iyo. Paano mo nalaman, inay? Kinuha niya ang kamay ko. Bago ko lang nalaman ang lahat. Hindi ako papayag na hindi sila magbayad sa lahat ng ginawa nila sa iyo, anak. Magbabayad ang mga kavalyaro. Mula sa dining, dinala ako ni inay sa basement ng mansion. Nasa underground iyon. Malaki, madilim at malamig, pero ikinagulat ko ang taong nadatnan ko sa loob. Inay, bakit nandito ang taong iyan? Sininyasan ni inay ang isa sa 3 lalaking nagbabantay sa paligid. Kinuha nito ang balde na puno ng tubig. Saka binuhos sa lalaking walang malay. Habang nakagapos ang kamay sa itaas. Patayo itong natutulog. Maawa na kayo. Pakawalan niyo ako, sigaw nito nang muling magkamalay. Nang matuon sa akin ang paningin niya, nanlaki ang mga mata niya nang makilala ako. Si Gino. Inay ni. Sa kanya ko nalaman ang lahat, isa.
Kung paano ka ikinulong ni Celestia, at kung paano kinuha ng lalaking iyan ang anak mo para ibigay sa babaeng iyon. Umagos ang mga luha sa pisngi ko nang maalala ang gabing iyon. Kapapanganak ko pa lang, pero hindi ko man lang nahagkan ang anak ko dahil kinuha nila ito sa akin. Hayop ka! Ikaw ang kumuha sa anak ko. Hayop ka! Wala kayong puso. Ninakaw niyo sa akin ang anak ko. Malakas akong sumigaw hanggang sa nabuwal ang mga tuhod ko at napaluhod ako sa semento. Mahigpit akong niyakap ni inay at pinatahan. Inutusan nito ang 3 lalaki na bugbugin si Gino na mabilis naman nilang ginawa. Wala akong kasalanan sa nangyari. Inutusan lang ako ni Senyora Celestia. Maawa kayo sa akin. Inalalayan ako ni inay pabalik sa kwarto ko. Nanginginig pa rin ako sa pinaghalong takot at galit sa lalaking iyon. Hinding-hindi ko malilimutan ang mukha niya. Siya ba ang narinig ko kagabi? Hinawakan ko sa kamay si inay ng akmang aalis na ito. Narinig? May narinig akong lalaking sumigaw. Siya ba iyon? Walang salita ang lumabas sa bibig niya, ngunit tinanguan niya ako. I wore to red off-shoulder dress this morning. Nakapusod rin ang mahaba kong buhok. Bumaba ako ng malaking hagdan at sinalubong ng mga katulong at tauhan ni inay. Magandang umaga, senyorita, chorus nilang pagbati sa akin. Umiti ako sa lahat bago tumingin kay inay na naghihintay sa akin. Sumakay kami sa kotse niya kasama si Manang Trinidad at nagbiyahe papunta sa probinsya. Minerva, ikaw na ba iyan? Nakaawang ang mga labi ni Chalana habang nakatingin sa amin. Naningkit agad ang mga mata ko nang makita siya. Naalala ko ang mga pagmamalupit niya sa akin noon, iyon pala ininanakaw na niya ang pera at mga sulat sa akin ni inay. Ang gara ng suot mo, ah. Mayaman ka na pala, hindi ka man lang dumalaw. Nang lapitan nito si inay ay isang malakas na sampal ang natanggap niya. Aray! Ang sakit noon, ha? Bakit mo ako sinampal? Dapat lang iyan sa iyo matapos ng mga ginawa mo. Oh, bakit? Ano ang nagawa ko sa iyo para sampalin mo ako, ha? Walang utang na loob. Hoy! Ako ang nagpalamon sa anak mo ng ilang taon. Halos manlisik ang mga mata nito habang sinasabi ang mga iyon. Ang kapal ng pagmumukha mo. Malaking pera ang pinapadala ko sa iyo bilang bayad sa lahat ng naitulong mo sa anak ko. Pero ano ang ginawa mo? Pati pera at sulat na para kay isa, ninakaw mo. Aba, dapat lang. Dahil kulang pa ang mga pinapadala mo. Kulang na kulang pa para sa pagkupop ko sa anak mong walang kwenta. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at sumingit na sa kanila. Bawat butil ng bigas at tubig na iniinom ko, binabayaran ko, tiya. Nagtatrabaho ako sa iyo, pati sa palengke, nagtatrabaho ako, para lang may maibigay na pera kapalit sa lahat ng pinapakain mo sa akin. Sandali siyang natigilan. Akala mo ba sapat na iyon? Hoy! Kulang pa iyon. Kahit bayaran mo ako ng 1,000,000, kulang pa para sa pagpayag kong tumira ka sa pamamahay ko. Mukha kang pera. Bayad na ako sa lahat ng naitulong mo. Sobra-sobra pa ang kinuha mo sa amin. Muli siyang natigilan sa mga nasabi ko. O wala kang galang. Umangat ang kamay niya sa ere para sampalin ako, pero mahigpit itong hinawakan ni inay. Huwag na huwag mong sasaktan ang anak ko kung ayaw mong makalimutan kong kapatid ka ng namayapa kong asawa. Nagpatuloy sila sa pagtatalo pero sa iba na nakatuon ang mga mata ko. Nakuha ng bata ang atensyon ko nang makita ito sa likuran ng bahay. Umawang ang mga labi ko nang matanaw ko ang anak kong si Hart, nagbibit-bit ng mga maruruming damit. Hart! Anak! Mabilis akong tumakbo para lapitan siya. Nabitiwan niya ang mga damit na hawak niya na mas malaki pa kaysa sa kanya. Nainay! Anak ko! Lumuhod ako sa lupa at mabilis siyang niyakap. Parang bukas na gripo sa pag-agos ang mga luha ko nang muli ko siyang mahagkan. Paano ito nagawa ni Chalana? Alam niyang may sakit ang anak ko. Mabilis kong binuhat ang anak ko palayo roon. Ibinigay ko siya kay Manang Trinidad at pinapasok sa sasakyan. Wala ka talagang awa. May sakit ang anak ko pero nagawa mo pang utusan. Ano sa palagay mo? Umalis ka nang walang iniiwang pera. Wala akong mautusan sa bahay. Alanganan naman magbuhay prinsesa siya. Walang hiya ka.
Hindi ko na napigilan ang sarili ko at nagawa siyang sampalin. Mabilis na dumating ang mga tao ni inay at hinawakan ito sa magkabilang kamay ng akmang gaganti ito. Dumiretso kami sa police station para magsampa ng kaso sa kanyang child abuse. Bumalik kami sa Manila kasama sina Hart at Alicia. Nalaman kong pinagtatrabaho pala ni Chalana si Ali, at kapag naiiwan mag-isa si Hart sa bahay, inuutusan niya ito at minsan ay sinasaktan pa. Awang-awa ako habang pinagmamasdang matulog ang anak ko. May pasa ito sa kabilang braso niya at namumutla na naman ang kanyang kulay. Diyos ko pong maawain, bakit kailangan mangyari ito sa anak ko? Pinadukot ka ni Uno. Jesus Mariosep. Huwag mo sabihing pinahirapan ka rin niya. Naluluha akong tumingin kay Alicia. Galit na galit siya sa akin. Di dapat sinabi mo na ang totoo. Ang tungkol kay Hart. Abay sinabi mo ba naman ba? Malungkot akong umiling. Kung kaya ko, habang buhay kong itatago sa kanya ang anak ko. Diyos ko, Lord. Bakit ka ba ganyan, isa? Dapat sinabi mo na ang totoo. Ali, please, pagod ako. Ayaw kong pag-usapan iyan ngayon. Mahabaging Diyos. Naiiling siyang lumabas ng kwarto para pumunta na sa sarili niyang silid. Nang masiguro kong tulog na si Hart, tumayo na rin ako at lumabas. Nakahanda na ang isusuot mo, anak. Pumasok ako sa malawak na living room kung saan naghihintay sina inay. Sa gitna ay naroon ang isang manikin, suot ang balgaw na gagamitin ko ngayong gabi. Makikilala ka nila bilang si Bella Brown, ang nag-iisa kong anak at tagapagmana ng lahat ng aking yaman. Ibinigay sa akin ni inay ang mask na nasa loob ng itim na kahon. Puno ito ng diamond kagaya ng ngayon. Damit na isusuot ko. Ngayong gabi gaganapin ang masquerade party ni Ingrid Buenaventura, the wife of Julius Buenaventura. Ang direktor ng movie ni Gwen na ipapalabas sa ibang bansa. I am the biggest sponsor of most of her charities, isa. Kaya mahalaga ako sa party na ito. There will be an auction. Do whatever you want, anak. Ipakita mo sa mga kavalyero kung sino ang taong binangga nila. Napangiti ako sa lahat ng narinig. Inumpisahan kong hubarin ang suot kong damit. Mabilis naman tumalima ang mga katulong ni inay para isuot sa akin ang nakahandang balgaon. Ngayon gabi mag-umpisa ang paghihiganti ko sa kanila. Nakuha ko ang atensyon ng mga tao sa sandaling humakbang ako pababa ng ingranding hagdan ng malawak na ballroom ng mansyon ng mga Buenaventura. Bukod tangi ang balgaw na suot ko, ay aagaw pansin ito sa lahat ng naroon. Ang sabi ni inay, sadya nila itong ipinagawa sa isang sikat na designer mula pa sa Italy. At si Ingrid Buenaventura, bilang isang kilalang designer mismo dito sa Pilipinas, alam kong maaagaw nito ang kanyang pansin. Malakas ang pagkabog ng dibdib ko habang tinitingnan ang mga tao sa paligid. Taas noo akong naglalakad subalit ang puso ko, para nang nakikipagkarera sa mga kabayo dahil sa bilis ng tibok. Hindi ako sanay sa mga party, lalo na sa ganitong pagdaraos na puro kilalang tao ang mga imbitado. Ang alam ko ay kilala sa showbiz industry ang karamihan sa mga nandito, ang iba pa raw ay mga politiko. Welcome! Natigilan ako sa paglalakad nang makita ang babaeng papalapit sa akin, habang may malaking ngiti sa mga labi. Nakilala ko agad ito dahil wala siyang suot na maskara. Siya si Ingrid Buenaventura. Oh, Islay. You must be Bella Brown. Mariin akong lumunok. Hindi ko kailangan kabahan. Nakasuot ako ng maskara kaya natatakpan ang mukha ko. At sa gabing ito, hindi ako si Isa Cancio, ako si Bella Brown. Isang mayaman at sopistikadang babae. Kailangan ko itong panindigan. Ako nga. It's an honor to have you here, Hija. The heiress of Minerva Brown. Your mother has told me so much about you. Welcome to the party. Thank you. Tipid akong umiti. Ang payo ni inay, hindi ko kailangan magsalita. Kahit tipid na sagot lang ay okay na. Mas mabuti pa rin daw na manatiling misteryoso ang dating ko. Isinama ako ni Ingrid Buenaventura at ipinakilala sa mga kaibigan niya. Buong oras ay hindi siya umalis sa tabi ko at para bang ipinagmamalaki ako sa lahat ng makausap niya. Nang magsimula ang party, hinanap agad ng mga mata ko ang taong pinunta ko rito. Si Gwen. Excuse me, sandali kong paalam nang makita ang hinahanap ko.
Natanaw ko si Gwen hindi kalayuan mula sa mahabang table kung saan nakahanda ang mga pagkain. Hawak niya ang maskara niya sa halip na suot kaya nagawa kong makilala siya agad. Kausap nito ang ilan sa mga kasama nitong artista sa movie at pati si Director Julius Buenaventura. I walk slowly with grace towards them. Pero nang makalapit ako kay Gwen, pasadya kong binunggo ang balikat niya. Hey! Tiningnan ko siya gamit ang matalim na mga mata. Nalukot agad ang mukha niya nang makita ako. Hindi ako nagsalita at nagpatuloy lang sa paglalakad. Kumuha ako ng isang glass ng champagne at nakangiting nilingon si Gwen. Nakasunod pa rin sa akin ang paningin niya. Halatang hindi niya nagustuhan ang nangyari. Nakasuot siya ng dress na lantad ang karamihan sa kanyang balat. Habang nakatayo roon ay may ilang mga lalaki ang lumapit sa akin. Nakikipagkilala. Tinanggal nila ang mga mask nila, kaya nakilala kong starlet ang mga ito ng isang kilalang network. Didn't bother answering their questions. Wala akong panahon sa kanila. Lumapit ako sa table kung nasaan si A.F. Buenaventura, kasama ang mga mayayaman nitong kaibigan. Hindi nagtagal, tinawag siya sa stage upang magbigay ng speech para sa asawa niyang direktor. Hudyat din ito na magsisimula na ang auction. Marami silang pina-auction katulad ng mga alahas, mga gamit at mga damit na gawa ng mga sikat na designer. The last one was a dress made gift a very famous designer sa Pilipinas na namayapa na. Nag-iisa lang ito sa mundo at minsan lang nagamit ng isang sikat na beauty queen. Pinapa-auction nila ang damit na nagsisimula sa halagang 500,000 pesos. 600,000 pesos. Natuon sa kasama namin sa table ang atensyon ng lahat. Itinaas nito ang numero niya sa ngumiti kay M.F. Buenaventura. Ang alam ko, lahat ng makukuhang pera mula sa auction ay mapupunta rin sa mga charity at foundations ni M.F. Buenaventura. 700,000 pesos. Isang pamilyar na boses ang narinig ko. Nang hanapin ko kung sino ito, nakita ko ang nakangiting mukha ni Gwen. Nasa malapit lang siya na table. Mula kay Gwen ay natuon sa lalaking katabi niya ang mga mata ko. The man was wearing a dark blue tux and a white mask. He's oozing with sex appeal while just sitting there and doing nothing. Si Uno. Esri Uno. 850,000 pesos. Isang may katandaan ng babae ang nagtaas ng numero nito matapos sabihin ang halagang iyon. Napainom ako ng champagne nang wala sa oras. Para sa isang dress, mag-aaksaya sila ng ganoong kalaking pera. 900,000 pesos. Nakangiting itinaas ni Gwen ang numero niya. 1,000,000 pesos. Halos mamilog ang mga mata ko. Napapalakpak ang ilan sa mga bisita nang marinig ang halagang iyon. Ako rin. Tumingin ako kay Gwen at pansin ang paglukot ng mukha niya habang nakatingin sa babaeng nag-offer ng 1,000,000 para sa dress. Halatang gusto niyang makuha ang damit. Napangiti ako. 1,200,000 pesos, taas noong saad ni Gwen. 1,500,000 pesos, sabi naman ng babaeng nag-offer kanina. Milyon. Ayaw rin patalo. Nang isa. 1,500,000 pesos, going once, maririnig ang malakas na boses ng speaker sa buong paligid. Going twice. And 2,000,000 pesos, mabilis na agaw ni Gwen sa sinasabi ng speaker. Nagpalakpakan ang karamihan kabilang na si A. Buenaventura. Nakangiti lang ako. Proud naman na nakataas ang noo ni Gwen habang nakatingin sa babaeng kakompetensya nito kanina. Mukhang sumuko na rin ang babae dahil hindi na ito nag-offer pa. 2,000,000 pesos, going once, going twice. 5,000,000 pesos. Itinaas ko ang numero ko at mumiti sa lahat. Mahabaging Diyos. Natigilan ang mga bisita at napatingin sa akin. Lalo kong itinaas ang numero ko bago tumingin kay Gwen. Nang iinis ko siyang initian at alam kong nakita niya iyon. Naglalagablab lang naman ang mga mata niya sa inis. Nanghihinayang ako sa pera pero kung kinakailangan kong gumastos ng malaki, para lang galitin si Gwen, gagawin ko. At isa pa, malalim pa ang gabi. Marami pa ang mangyayari. Thank you so much, Bella. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ito sa amin. Thy pleasure, Dimret Buenaventura. Nakangiti kong ibinigay sa kanya ang tseke na may signature ko at nagkakahalagang 5,000,000 pesos.
Nang makita kong paparating si Gwen, nagpaalam ako agad kay Enrique Buenaventura at naglakad palayo. Ninisyan ko pa si Gwen nang madaanan siya, pero mahigpit niya akong pinigilan sa braso. Bella Brown? Ngayon ko lang narinig ang pangalan mo. Sino ka ba? Akmang tatanggalin niya ang mask ko, pero malakas kong tinabig ang kamay niya. Kamuntikan na siyang bumagsak sa sahig ng dahil doon. Gulat siyang napatitig sa akin. How dare you? Hindi ako pwedeng magsalita dahil siguradong makikilala niya ako. Kaya sa halip na sumagot, nang uyam ko siyang inisyan. Tinalikuran ko siya bago pa man siya makapagsalita. Hinanap ko ang comfort room sa mansion na iyon, pero sa sobrang laki ay nawala pa ako. Mabuti na lang dahil may nakasalubong akong katulong na napagtanungan ko. Oh! Hindi sinasadyang may mabunggo ako habang naglalakad. Mabilis nitong pinulot ang purse na nabitiwan ko saka ibinigay sa akin. Shit! Kamuntikan na akong mapamura ng malakas ng nabunggo ko. Makilala ang taong. It's Uno. Sinubukan kong kunin ang purse ko pero mahigpit niya itong hawak. Nag-angat uli ako ng paningin sa mukha niya. Titig na titig siya sa mga mata ko kaya nag-iwas ako ng mukha. Nakilala niya ba ako? No, it can't be. Nakasuot ako ng maskara at halos natatakpan ang buong mukha ko. Maliban na lang kung makikilala niya ako sa aking mga mata lang. Which is impossible. Inagaw ko ang purse ko at tumalikod batgad damit. Hinawakan niya ako sa kamay na nagbigay sa akin ng libong bultahe. Isa. Oh, no. He did recognize me. Pero paano? Pilit kong binabawi ang braso ko at nang magtagumpay ay patakbong umalis. Hindi na ako nakapunta sa banyo. Mabilis akong tumakbo papunta sa pintuan ng mansion. Aalis na dapat ako sa party na iyon, pero nakarinig ako ng kumusyon galing sa ballroom. Parang nagkakagulo ang mga tao. Ano kayang nangyayari? Dahil sa sobrang curiosity, bumalik ako sa ballroom at sumilip mula sa taas. Natigilan ako nang makita ang malaking screen sa stage, kung saan dapat ipapanood ang trailer ng movie ni Gwen. Hindi movie niya ang makikita sa screen, kundi video nila ni Dos habang naghahalikan sa lobby ng hotel. Nakita rin doon ang pag-check-in nila sa mismong hotel kung nasaan sila. Oh my gosh! Who did this? Maririnig ang malakas na boses ni Enrique Buenaventura sa buong ballroom sa gitna ng bulong-bulungan ng mga bisita. Mabilis na hinanap ng mga mata ko si Uno pero hindi ko siya nakita. Nagdesisyon na akong tuluyang lisanin ang party na iyon. Agad kong kinompronta si inay nang makabalik ako ng mansion. Naghihintay silang lahat sa malawak na living room. Siya, si Manang Trinidad at ang head-in security niya, si Tan. Inay, ikaw ba ang may kagagawan noon? Someone from the party told me about what happened but no, it's not me, anak. Naguluhan ako sa narinig. Kung hindi ikaw ang may kagagawan tungkol sa video, sino ang may gawa noon? Sino pa ang nakakaalam tungkol sa infidelity ni Gwen? Tumayo siya at lumapit sa akin. I don't know. Ang sabi mo, may pinaplano ka? Sigurado ka bang hindi mo ito kagagawan? Hindi ito ang tinutukoy kong plano ko. Balak kong bilhin ang palabas ni Director Buenaventura. I want to cancel it at pumayag na siya sa halagang napag-usapan namin. Pero ito, hindi ako ang may gawa ng tungkol sa video. Hindi ba't mas makabubuti ito, anak? Masisira ang imahe ni Gwen sa lahat. Pero, inay, si Uno di. Natigilan siya sa narinig. Nag-aalala ako kay Uno higit sa kanino man. Iniwan ko na siya sa araw ng kasal namin and now. Nalaman niyang niloloko siya ng asawa niya. Matagal akong pinagmasdan ni inay sa mukha na para bang binabasa niya ang iniisip. Pagkuway nilingon niya at sinabihan sina Manang at Tan na iwan kaming dalawa. Anak, sabihin mo sa akin ang totoo. Mahal mo ba ang anak ni Celestia? Natahimik ako sa tanong na iyon. Alam kong wala akong dapat na itago, pero matatanggap ba niya? Opo. Napapikit siya ng mariin. Pero isa, anak siya ng taong nagpahirap sa iyo. At ama siya ng mga anak ko. Magkaibang bagay iyon. Hindi mo siya pwedeng mahalin. Mapait akong umiti. Tanggap ko naman noon pa, na ang punot dulo ng paghihirap kong ito ay ang puso ko. Nang piliin kong mahalin si Uno, para na rin akong tumalon sa ilog na puno ng pagdurusa.
Wala naman ako sa gulong ito kung hindi ko minahal si Uno, inay. Naging tanga ako sa pag-ibig, kaya nandito ako sa sitwasyon ko ngayon. Pero sa kabila ng mga nangyari, mahal mo pa rin siya. Buong tapang kong sagot. Mahal ko si Uno. Totoong mahal ko siya hindi lang bilang ama ng mga anak ko. Naiiling na bumaling sa malayo si inay. Naiintindihan ko kung bakit ganito ang reaksyon niya. Dapat ay naghihiganti kami sa mga kavalyaro, pero heto ako't minamahal ang kaisa-isang anak ni Senyora Celestia. Anak, nag-uumpisa pa lang tayo. Marami akong planong paghihiganti sa kanila. Pero hindi natin magagawa ito kung may pumipigil sa iyo. Hindi hadlang ang nararamdaman ko kay Uno para makapaghiganti, inay. Pero hindi pa rin maaari. Huwag mo siyang mamahalin, isa. Katulad noong gabi ng party, nakapusod ang buhok ko habang nakasuot ako ng white blouse at yellow skirt. Maaga pa lang ay bumiyahe na ako papunta sa villa kung nasaan si Alas. Yaya. Baby. Mabilis akong lumuhod sa damuhan habang tumatakbo si Alas papunta sa akin. I miss you. I miss you so much, baby boy ko. Natawa siya habang pinaghahalikan ko siya sa pisngi. Wow! What's that? I bought you your favorite ice cream. Cookies and cream. Yes, baby. Lumapit kami sa bench para pagsaluhan ang ice cream na binili ko. Hindi ko mapigilan ang hindi ngumiti. Nangangarap ako na sana balang araw, makasama ko silang dalawa ni Hart habang kumakain kami ng mga paborito nilang pagkain. Pinahid ko ang kaunting ice cream sa gilid ng labi niya. Baby, gusto mo bang sumama sa akin? Where? To the mall? Umiling ako. Hindi, anak. Aalis na tayo dito. Sandali siyang huminto sa pagsubo. But Kehle? Where are we going? 11. Mula sa pagkakaupo sa bench, lumuhod ako sa damuhan para mapantayan ang mukha niya. Marahan ko siyang hinawakan sa kamay. Anak, mag-isa mo lang dito. At sinasaktan ka nila, di ba? Sumama ka na sa akin. Hindi kita iiwan mag-isa dito. Natigilan ako nang bawiin niya ang kamay niya at malungkot na tumingin sa akin. Alas? Yaya, I don't want to. Pero bakit? Ayaw mo rito, di ba? Sumama ka na sa akin. But I don't want to leave Daddy. I'm still waiting for him. Matagal akong natigilan sa mga narinig. Sa kabila ng mga pagkukulang ni Uno, ayaw pa rin niyang iwan ang daddy niya. Anak, hindi kita pwedeng iwan dito. Mag-isa mo lang dito. Hindi ka ba nalulungkot? Nalulungkot. But you're still gonna stay. For your daddy. Tumango siya sa akin. Kahit wala siyang time sa akin, he's still din if daddy, yaya. I love him. Hindi ko mapigilan ang maluha. Ewan ko kung ingiti ako dahil sa mga narinig o malulungkot. Mahal ng anak ko si Uno at hindi siya nagtatanim ng galit sa ama niya, pero sa kabilang banda, paano ko na siya makukuha kung ayaw naman niyang sumama sa akin? Isa. Natigilan ako sa pag-iisip nang marinig ang boses na iyon. Daddy. You're here. Ibinaba ni Alas ang cone ng ice cream at mabilis na tumakbo kay Uno. Tumayo ako at marahan na lumingon. Bumungad sa akin ang malamlam na mga mata ni Uno. Uno. Pinapanood namin sumakay sa kotseng laruan si Alas. Nasa amusement park kami para ipasyal ito at para makapag-usap na rin. I'm very sure it was you last night. Alam kong hindi ako nagkakamali. Pero natatakpan ang halos buong mukha ko. Paano mo ako nakilala? Makikilala at makikilala kita, isa. Dahil kahit takpan mo pa ang mukha mo, kilala ka na ng puso ko. Kinuha niya ang kamay ko at pinisil ito. Gusto ko siyang yakapin noong mga sandaling iyon. Gusto ko na lang manatili muna sa tabi niya at kalimutan ang mga problema. Hindi mo siya pwedeng mahalin, isa. Kung gusto mong magtagumpay ang plano natin, kailangan mawala sa puso mo si Uno. Nagbalik sa akin ang mga sinabi ni Inay kagabi. Mariin akong pumikit at pilit na nag-iwas ng mukha. Bakit bigla ka na naman nawala? At bakit nandoon ka sa party? Malungkot niya akong inisyan. You look different. Hindi ko gustong umalis, Gwen made me leave. Nabahala agad ang mukha niya sa sinabi ko.
Anong ginawa niya sa iyo? Sinaktan ka ba niya? Hindi, natatawa kong sabi, tinutukan lang naman niya ako ng baril. Ano? Bumangis bigla ang mukha ni Uno sa mga nalaman. Akmang tatayo ito pero mabilis ko siyang pinigilan. Uno, about Dos and Gwen. Ang totoo niyan, alam ko ang tungkol sa. Just wait, little more. What? Hinawakan niya ako sa kamay. Magkita ulit tayo bukas sa villa. Hanggang sa makauwi ako ay laman pa rin ang isip ko ang mga sinabi ni Uno. Ano ba ang dapat kong hintayin? Ang paghihiwalay nila? Bakit parang may ibang ibig sabihin si Uno? Anak! Natigilan ako sa hagdan nang marinig ang boses ni inay. Lumapit siya sa akin, hawak ang cellphone niya sa isang kamay. Napanood mo na ba ang video ng kumakalat ngayon? Video? Anong video, inay? May video skandal na kumakalat ngayon sa social media. Video scandal ni Gwen.